Hi Beb, this is Ivy and welcome to my channel. Ikaw ba ay may pro-life insurance? For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-process ng accidental medical reimbursement claims. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. For today's video, cut-scratch accident po yung ipaprocess natin. At under company po ang magsasubmit ng mga requirements. Pero almost same lang naman din po ang procedure kapag personal life insurance po ang meron ka. Para makapag-claim ng accidental medical reimbursement, ito po ang mga requirements. First, scan copy ng hospitalization and reimbursement claim form. At ito po yung sample ng claimant statement. Sa insured information, ilagay lang po kung ano ang policy number ng life insured member or ng employee. Full name, starts with last name, first name, at middle name. Next, input the date of birth at ilagay dito ang latest home address. Sa health history, kung applicable sa life insured member ang sickness or accident, pwedeng lagyan ng details. Magpatulong na lang po kayo sa assigned ProLife agent or advisor nyo. Since outpatient naman po yung life insured member at cut-scratch po yung case, so hindi ito applicable sa amin kaya leave it blank na lang po. Sa second page, i-check na lang po natin yung form at lagyan ng details kapag applicable sa inyo ang section. Since cut-scratch accident ang ipaprocess ko, dito ako maglalagay ng information for accident benefit. Ilagay ang date kung kailan nangyari ang aksidente, place of accident, cause of accident or injury, and extent of injury. Next, ilagay dito sa receipt summary ang lahat ng resibo na meron ka for reimbursement. Third page, input the payout details. Ang ilalagay po dito ay account details ng life insured member dahil sa kanya po makikredit ang reimbursement claim. Pumili lang po kung ito ba ay fund transfer, GCash, or check pickup. And I choose fund transfer. Input the bank name, account name, and account number. Don't forget na mag-scan ng proof of account ng life insured member gaya nito. Kasama po ito sa isa-send or through email sa ProLife agent. Next, declaration and signature. Ilagay lang po dito ang complete name and signature ng policy owner. Name ko po yung ilalagay ko dahil ako po ang authorized representative or policy owner ng company. Dito naman po, complete name and signature ng life insured member or ng employee. Lastly, ilagay ang complete name and signature ng life insured member or ng employee dito. Ito mismo yung claimant statement form ang pinasa ko sa ProLife agent. Take note lang, Beb, kapag may mga error or bura sa form, pirmahan nyo lang po ito sa tabi kasi bawal po ang may error sa mga form. Next requirement, scan copy ng attending physician statement. Ito naman po yung sample ng form. Input the complete name of life insured member, birthday, and address. Next, itong APS ay ibinibigay sa attending physician ng patient or ng life insured member kung saan siya nagpa-check up or kung saan siyang hospital nagpunta dahil siya po ang sasagot sa form during interview or assessment niya sa patient. Next requirement, scan copies ng one valid government-issued photo ID of life insured member at ng policy owner. Mag-scan copy po kayo ng back-to-back ng ID with 3 signature gaya nito. Next requirement, scan copy ng incident report or police report describing the accident. Ito naman po yung sample ng incident report na pinasa ko. May company clinic kasi sa workplace namin, kaya in-advise ko na mag-report sa clinic ang employee para magawan po ng incident report ang kanyang cut-scratch accident. Kung hindi naman po available ang incident report or police report, i-coordinate nyo lang po sa agent nyo. Next requirement, scan copies of official receipts or invoice related to the treatment of the injury.
Ito naman po yung mga resibo na galing sa patient. Lastly, scan copies ng prescription of the medicines used during treatment. So kung ano lang po yung available na mga documents galing sa patient, yun lang din po yung pinasa ko. Ito naman po yung mga available documents na binigay sa akin ng employee. Vaccine card at medical certificate. Additional requirements, nagpasa din po ako ng notarized document gaya nito na nakasaad na pwede akong mag-sign sa lahat ng documents for Pru-Life para sa claims ng mga employee. Lahat po ng requirements na pinakita ko kanina ay ipinasa ko lang din po sa assigned Pru-Life agent or unit manager namin. I-email nyo lang po sa agent para ma-evaluate kung kompleto. Once na na-check na ng assigned Pru-Life agent or unit manager ang mga documents, i-forward niya naman to sa head office ng Pru-Life for verification and approval gaya nito. Beb, nakaka-copy furnish lang po ako sa email kaya na-update ako ng agent namin regarding sa application or sa reimbursement. Kung wala po kayong nare-receive na email gaya nito mula sa inyong agent, okay lang po yun kasi makaka-receive ka naman po ng mga future updates mula sa Pru-Life agent regarding sa approval ng claims. By the way, ang assigned agent sa amin ay si Mr. Nathaniel Dadison. On the next day, naka-receive ulit ako ng update mula sa agent na ang reimbursement namin ay endorsed for evaluation na. After few days, naka-receive ulit ako ng email mula sa Pru-Life Claims na ang accident medical expense reimbursement benefit has been approved. Please expect your proceeds to be credited in 5 to 10 banking days. On the next day, another update from Pru-Life Claims that the full settlement of your claim proceeds has been credited to your nominated account. Naka-indicate kung kailan made-deposit. Sa mga email updates, makaka-receive po ng email ang mismong life-insured member at ang employer or policy owner. So, ganun lang po kadali kung paano mag-process ng accidental medical reimbursement claims. No need to visit na po sa Pru-Life UK office dahil ang assigned agent po natin ang mag-handle or mag-a-assist sa mga claims natin gaya ng ginawa ko. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo and thank you so much sa wala niyong sawang pagsuporta sa channel ko. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video gaya nito. Thank you and God bless everyone. Follow for more.